ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ano, parang basura? Ihati-hati lang sa dump site? No. Hindi po tayo ganon dahil una, kung mababasa mo sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanata 2, talata 42 hanggang 45, sabi doon, ang mga alagad ng Panginoon ay tapat sa turo ng mga apostoles. Pangalawa, sila ay nakakaisa sa panalangin. Pangatlo, sila ay tapat sa paghati-hati ng tinapay. Pang-apat, sabi doon, sila ay nanirahan bilang isang komunidad. No? Turo ng mga apostoles. Itong ating ginagawa na nag-aalay ng misa ay pagpapahayag ng ating pananampalataya. Anong sinasabi natin sa ating Apostles' Creed? Sinasabi natin, sumasampalataya ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli, namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. So ito po yung ating pananampalataya. At saan ito nakabase? Nakabase ba ito na ito ay ginawa ng simbahan? Hindi. Ayon po sa buhay, kasakitan, kamatayan, at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Dito sa ating Ebanghelyo na ating narinig, ayon kay San Juan, Kabanata 17 hanggang 27, sabi ni Marta, and by faith are useless. So tayo ay sumasampalataya na mayroong pagkabuhay dahil tayo ay nilikha ng Diyos. Di ba mayroong nakaraang linggo na ang Ebanghelyo ay tungkol sa isang mayaman at si Lazaro. Ang mayaman walang pangalan. Ibig sabihin na pag mayaman ay mapunta sa impyerno. Dahil yung mayaman na yaon, ang kanyang kasalanan, hindi po siya gumawa ng masama, hindi po siya kurakot, o hindi, ang kanyang kasalanan ay hindi siya gumawa ng mabuti kay Lazaro. Nang si Lazaro na mahirap, may karamdaman na matay, pati po yung mayaman ay namatay, si Lazaro dinala sa piling ni Abraham, at yung mayaman ay doon sa impyerno. Nang tumingala ni siya, nakita niya si Lazaro. At sumigaw siya kay Amang Abraham, Amang Abraham, papuntahin mo dito si Lazaro. At yung kanyang daliri, sa tubig dahil mapali dito. So ibig sabihin, mayroong impyerno, mayroong langit. So, dapat sa mundong ito, huwag tayong masyadong sakim, no? Organit. Dahil lahat na bagay, kung aalis tayo sa mundong ito, hindi natin madadala. Dahil sa harap ng Panginoon, hindi tayo tatanungin, ano ka ba doon sa barangay Kuayan? Kapitan ka ba? Konsihal? Negosyante ka ba doon? Mayaman ka ba doon sa Kuayan? Hindi. Ang tanong ng ating Panginoon Hesus, ayon sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 25, ano ang ginagawa mo sa pinakamaliit mong kapatid ay ginawa mo sa akin. So in short, ang ating pagiging Kristiyano ay pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos. Basahin ninyo sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 3, verse 16. Ano nakasulat doon? Sabi sa English, for God so loved the world that He gave His Son, I sent His Son unto the world, not to condemn the world, but to save the world. So kapatid, kung si Aling Placida ay nauuna, yun ang katotohanan doon sa sementeryo, sa Betis. Sa Old Cemetery may arko, may nakasulat, ako ngeni, ikabukas. Ika ngeni, ako bukas. So yun po ang katotohanan sa ating buhay. But ang panampalataya ay nagbigay sa atin ng direksyon, kasagutan, at pag-asa na ang kamatayan ay hindi po katapusan ng lahat. Ang kamatayan
ay patungo sa buhay na walang hanggan. So bilang Kristiyano Katoliko, ang banal na misa ay ating pinakamataas na panalangin. Dahil sa bagong tipan, ito na po yung tatawag na Passover. Sa lumang tipan, ang mga Hudyo ay nag-aalay ng mga hayop sa templo. Sa bagong tipan, ang anak ng Diyos si Jesus ay nag-alay ng kanyang buhay. Na sa huling hapunan, sabi niya, ito ang aking katawan. At sakali, sabi niya, ito ang aking dugo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. So ang banal na misa ay paalaala po sa kasakitan, kamatayan, at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At ito ay ating inaalay para sa kaluluwa ng ating kapatid na si Aling Placida. Magsitayo ito para sa pag-alaala sa akin. Ang sanglibutan, mapalad ang mga nanyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa Ilami kami diyan sa lahat at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinabayalagang araw. Kabilin at pamamaalam. Mga kapatid, bago natin ihatid sa huling hantungan si Placida, pagkukulan natin siya ng huling pamamaalam. Ipahayag natin ang ating pagmamahal sa Kanya. Tanggapin natin ng maluwang sa kalooban ang Kanyang pagpanaw at umasa tayong magkita-kita sa muli sa piling ni Jesus. Doon ay wala ng dusa, kalungkutan at kamatayan, kundi ang mumayani ay lubos na ligaya at buhay na walang hanggan. Mga anghel, mga banal, tanang mga nasa kalangitan, halikayo at samahan ang giliw naming pumanaw sa piling mong mahal. Si Kristo ang nag-aakay sa kandungan ni Abraham upang do'y ay humimlay. Ang giliw naming pumanaw sa piling mong mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan kailanmay, pagkamitin ng may kapal tugon, ang giliw naming pumanaw sa piling mong mahal. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Ialay natin yung Ama namin para sa ng ating kapatid na si Placida. Ama namin, sumasalangit ka, sasalit ang ngalan mo, sa amin ang Panginoon mo, sundin ang loob mo, sa pagpalanan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming masala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pagkulit sa sakso, kaya kami sa lahat ng kamahangin. Pwede po natin, Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Ipapalanan sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagwatawad ng kasala sa amin, at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ama namin, sa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Sa
oras ang salubong.